Magandang araw mga kapigi, at ayan nga po, ngayong araw na to ay magha-harvest na naman po tayo. Ito po ay last po natin na alagang baboy dahil sa totoo lang po dito sa aming lugar ay tinamaan po ng ASF. Maswerte na nga lang po at nag-negative po itong mga alaga naming baboy. Ito po ay nung nakaraan nga po yung isang inahin ko na isang beses pa lang pong napapakinabangan, kung tutuusin po ay hindi pa nga po talaga nababawi ang puhunan, ay pinakatay ko na rin po kesa naman tamaan ng ASF. Tapos yung mga alaga ko pong baboy na fattener ay 30 pa lang, 35, 40 ay pinakatay na po namin, pinakatay ko na po para po kahit papaano ay magkaroon naman po ng presyo. Alam niyo po ba dito ay umabot ng 100 pesos ang kilo ng karning baboy para laang. Kinakatay po kasi ng mga may-ari ng baboy para laang po maging pera. 100 pesos po yun, utang pa. So, pero wala naman po mga sakit yun. Kumbaga po, ayun po yung mga may alaga na natatakot na baka tamaan ng sakit na ASF yung kanilang mga baboy. So, kaysa naman tamaan, ay inagapan na po kaagad nila at kinakatay na po nila. Pinapautang yung iba, 100 pesos. Can you imagine, sa mahal ng feeds, tapos ganun lang yung presyo ng baboy natin. Pero ganun pa man, alam nyo naman, tayo mga Pinoy, laban lang ng laban, o diba? Bangon lang, pag nadapa, bangon lang. Ganun talaga ang buhay. So, ito po, ito yung natira dun sa mga alaga kong baboy, at ito na po yung pinakahuli kong alagang baboy dahil papalipasin po uli yung bali 90 days po na quarantine bago po uli mag-alaga dito ng baboy dito sa aming lugar. Sa totoo lang po, ang daming naapektuhan ng dito sa amin ng ASF. Meron nga po, milyon po talaga yung kanilang nalugi dahil hindi lang po 200, 500 heads na baboy yung alaga nila na talaga pong dinipap or ibinaon sa lupa para dahil tinamaan nga po ng sakit. Makita mo yung alaga mo, ang sakit sa kalooban na gaganunin yung alaga mo, di ba po? Napakalaki, bukod sa napakalaking lugi na, tapos makikita mo pa yung alaga mo na ganun ang gagawin. So, itong last na alaga ko po, ayan, ay idadala na po ito sa slaughterhouse. Kailangan po ay linisin muna bago po idala doon. Kailangan malinis po yung baboy. Kasi po ito ay kukunan pa muna ng permit. At i-check kung talagang goods o walang sakit ang iyong baboy. Pero dito naman po sa lugar namin ay free pa naman po. Free. At negative po yung mga yan. Tinest po yan, kinuna ng dugo yung mga alaga po naming baboy dito. At negative naman po. Kaya pwede pa po kaming maglabas o magpakatay ng baboy. Nakakalungkot isipin na yung hanap buhay namin ay wala, magsisimula na naman po kami uli sa zero. Ayan, ito yung kahuli-hulihan kung baboy na alaga. Kaya kung mapapansin nyo po ay ang mga upload ko po ay iba. Pero hindi ko naman po sinasabi na dito na tayo titigil sa pag-vlog. After 90 days, pwede naman po ulit tayong mag-alaga ng baboy. Kumbaga, susunod lang po muna tayo sa patakaran kasi magka-quarantine muna, i-disinfect muna yung area natin, and then inspectin po nila yan kung talagang free na tayo sa ASF, tapos pwede na po tayo ulit mag-alaga. Kaya yun po ang dahilan kung bakit nag-stop na po ako pansamantala sa pag-vlog ng aking baboy. Pero i-update ko po kayo after 90 days. Magsisimula po tayong muli, babangon tayong muli, at hindi tayo mawawala ng pag-asa kasi po ang pag-aalaga ng baboy ay hindi lang para sa akin, ay hindi lang para ako kumita ng pera, kundi talaga pong hilig ko at gusto ko pong gawin. So for now, hanggang dito na lang po muna tayo. Bye-bye!